Isang maulang Miyerkules, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang mabilis na pag-apaabot ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Malawakang evacuation at rescue operations pinaigting ng Bicol PNP kasunod ng panalasa ng Bagyong Christine. Iba pang ahensya at lokal na pamahalaan patuloy ang pagbabantay sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bagyong Christine. At KOJC Leader Pastor Apollo Kibuloy dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga akusasyon laban sa kanya. Una sa ating mga balita, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng tulong sa mga apektado ng panalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Kabilang din sa pinatututukan ng Pangulo ay ang lagay ng mga dam. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Kenneth? Yes, Alan, personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng bansa na kasalukuyang nakakaranas ng sama ng panahon bunsod ng Bagyong Christine. Kasama ang mga ahensya ng gobyerno, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. kanina ang situation briefing sa NDRRMC headquarters. Dito tumanggap ng ulat ang Pangulo sa ruta ng bagyo na ayon sa Pag-asa ay posibleng lumakas pa mamayang gabi hanggang bukas ng umaga at magdala ng posibleng malalakas na pag-ulan. Kaya nais ng Pangulo na tutukan ang mga dam. Ang direktiba ng Presidente, unti-unting maglabas ng tubig sa mga dam sa Luzon area at gawin ito habang wala pa sa high level ang sukat ng mga dam. Yun nga lang, Alan, dapat anya itong planuhin ng mabuti para masiguro na walang mapipinsalang komunidad sa gagawing hakbang. Natanong din ng Pangulo ang ginagawang hakbang ng ilang government agency sa pagbibigay ng tulong at sinabi ng DSWD, Alan, na may higit 2 milyong family food packs ang nakapreposition na kung saan nagsimula na nila silang makapag-distribute kahapon. Handa na rin ang ASP, Alan, na i-activate ang EDCA para sa international relief gaya ng airlift sakaling kailanganin sa rescue operations. Sa tanong naman, Alan, kung posible bang makansela ang trabaho at klase bukas, sinabi ng Pangulo na posible raw yan at patuloy na magbabantay ang mga kinauukulan. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Pinaigting pa ng Philippine National Police Bicol Region ang malawakang evacuation at rescue operations kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa rehiyon. Yan ang Balitang Pambansa ni J. Mark Dagala mula sa Radyo Pilipinas Live. Yes, Princess, inulusod nga ng Police Regional Office 5 ang malawakang evacuation at rescue operations sa iba't ibang lugar sa Bicol Region, isa sa mga matinding hinagupit ng Bagyong Christine. Sa ulat na ipinarating ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Andre Dizon sa Campo Crame, kasama sa mga lugar kung saan isinasagawa ang pagdilikas ng mga pulis ay sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Mahigpit din anya ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, gayon din sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa mabilis na pagresponde. Sa ngayon ay sinabi ni Dizon na naka-full alert ang kanilang hanay bilang bahagi na rin ng pagtugon sa pananalasa ng bagyo. Kasabay ng rescue operations, nagpaalala naman ang Police Regional Office 5 sa publiko, iwasan ang pagpunta sa mga mabababang lugar at mag-ingat sa mga landslide prone areas. Batay naman sa pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m., aabot sa mahigit 77,000 pamilya o mahigit 382,000 individual ang apektado ng Bagyong Christine. Mahigit 3,000 pamilya o mahigit 12,000 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa may 306 na evacuation centers. Nagmula ang mga apektado sa mga rehiyon ng Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas,
Zamboanga Peninsula. Sa kasalukuyan naman ay walang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo, subalit may isang napaulat na nasugatan habang 3 naman ang nawawala. J. Mart Dagala para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mart Dagala. Pinalilikas na ng RDRRMC sa Cagayan Valley ang mga residenteng nakatira sa mga mababang lugar at landslide-prone areas. Dahil pa rin yan sa banta ng Bagyong Christine. Si Oliver Bakay ng PIA sa Balitang Pambansa. Matapos magbukas ng isang spillway gate ang NIA sa Magat Dam at dahil na rin sa inaasahang mabigat na buhos ng ulan dala ng Bagyong Christine, pinalilikas na ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga mamamayan na nasa flood at landslide-prone areas sa Cagayan Valley. Siniguro rin ng mga Provincial DRRM Councils na nakahanda ang lahat ng kakailanganin ng mga ililikas sa mga evacuation center. May mga talagang area na susceptible po sa flooding at saka landslide. Sa lalo madaling panahon po ay lumigas na sila para hindi po sila matatamaan sa paghagupit ng Bagyong Christine. Sa Cagayan, nagtulong-tulong ang mga mangingisda sa Calayan Island at Santa Ana na iahon ang kanilang mga bangka upang iligtas ang mga ito sa lakas ng hampas ng mga alon. Sa Isabela, binabantayan ng lokal na pamalaan ang 6 na bayang madalas bahain. So, ang most vulnerable sa tubig ay yung 5 downstream municipalities natin ng Ambagan, San Pablo, Santa Maria, Tomas. Bagamat tinutumbok ngayon ng bagyo ang coastal municipalities ng Isabela, ay kumpiyansa ang lokal na pamalaan na nakahanda ang mga mamamayan doon. Ayon kay Fronda, nakapreposition na rin sa 4 na coastal communities ang mga relief goods at mga non-food items na kakailanganin sa relief operation. Ipinatutupad na rin ngayon sa Tuguegarao City ang liquor ban upang maiwasan ang disgrasya sa kasagsagan ng bagyo. Mula sa Philippine Information Agency, Cagayan Valley, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Mahigpit na ring binabantayan ng PDRRMO Nueva Ecija ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Nakahanda na rin ang mga ipamamahaging tulong. Si Camille Laganyo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Ma'am Princess. Dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ay kabilang sa binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang eastern at central part ng lalawigan na posibleng maapektuhan. Babalikan po natin mamaya si Camille Laganyo. Nakaalerto ang mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council sa Western Visayas para sa pagresponde sa baha at level ng tubig, lalo na sa mga kritikal na tulay. Yan ang Balitang Pambansa ni Esther Andoza ng PIA Western Visayas. Alerto sa pagresponde sa baha at water level monitoring ang mga ahensya ng gobyerno kasama ng mga lokal na DRRMC dito sa Western Visayas. Itinaas na ngayong umaga sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 dahil sa Bagyong Christine ng Western Visayas, kasama rito ang buong probinsya ng Aklan, Capiz, Antique, Caluya Island, Iloilo, Guimaras at ilang bahagi ng Negros Occidental kasama na ang Bacolod City. Naging mabilis ang pagresponde ng Bureau of Fire Protection Bacolod City Fire Station nang umabot hanggang dibdib ang tubig baha sa bahagi ng Barangay Sumag sa Bacolod City. Sinuong ng mga firefighters ang tubig baha, katulong ang ilang mga rescue groups at lokal na DRRM upang mailikas ang mga residente, lalo na ang mga bata at matatanda. Sa Bago City naman, sa Negros Occidental, naantala ang daloy ng trapiko nang umabot hanggang sa highway ang tubig baha sa may bahagi ng Barangay Tabunan noong pumasok ang Bagyong Christine noong Lunes. Samantala, patuloy naman ang water level monitoring sa probinsya ng Antique, lalo na sa Kangaranan River at Paliwan River sa bayan ng Bugasong at Nagdayaw River at Bontol Bridge sa bayan ng Sibalom sa Antique. Sa Pagpasa naman, umiikot ang local DRRM sa pag-check sa mga coastal areas ng bayan at sa Binangbang River. May mga namonitor din na pagguho ng lupa malapit sa highway sa Barangay Solido at Pinatuwas sa bayan ng Nabas sa Aklan.
Ayon sa Pag-asa, inaasahan ang banta ng malakas na hangin dito sa Western Visayas ngayong nasa ilalim na ito ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Suspendido na rin ang halos lahat ng face-to-face classes sa rehiyon bilang bahagi ng safety at preemptive measures ng mga LGUs dahil sa malakas na ulan at hangin. Naka-blue alert status na ang Office of Civil Defense kasama ang mga local DRRMs dito sa Western Visayas. Mula sa Philippine Information Agency Western Visayas, Esther Andoza para sa Balitang Pambansa. Update naman po sa lagay ng panahon. Bahagyang bumilis ang Tropical Storm Christine habang napapanatili ito ang lakas at kumikilos sa direksyong Hilaga-Hilagang Kanluran. Sa datos ng Pag-asa, huling nahatmataan ang mata ng bagyo 200 kilometers sa silangan ng Kasiguran, Aurora at may lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at pabugsong 105 kilometers per hour. Kaugnay nito, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa malalaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng lumakas ito sa severe tropical storm bago maglandfall sa Isabela mamayang gabi. Tiniyak ng National Food Authority na may nakahandang mga bigas para sa pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla, live. Clazel? Alan, daan-daang sako ng bigas ang inilalabas ngayon ng National Food Authority sa kanilang mga bodega. Yan ay para tugunan ang pangangailangan ng mga lugar na binabayo ng bagyong Christine. Tig-500 sako ng bigas ang idinedeploy ngayon ng NFA sa Sorsogon at Catanduanes. Sa ngayon ay papalo pa sa higit 4 milyong sako ng bigas ang inventaryo ng ahensya. Pagsisiguro ng NFA, sapat pa yan para tugunan ang mga relief operation sa panahon ng sakuna. More requests from the LGUs sa Naga, and alam mo naman, doon marami na apektuhan ng baha. We're really confident meron tayong mga ibibigay na stock sa ating mga LGUs na mga kailangan. Ipinag-utos na ng ahensya na buksan ang lahat ng mga bodega sa bansa. Nag-ikot ngayon si NFA Administrator Larry Lacson para siguruhin ang kahandaan ng bawat NFA warehouse sa iba't ibang rehiyon. Lahat ng NFA offices ngayon bukas. I have instructed everyone to be on alert, provide assistance kahit hindi bigas, kahit sasakyan or whatever, especially dyan sa may Region 5. Valenzuela ngayong umaga. Sa kabila naman ng mga pagbaha, tiwala ang NFA na walang masisirang bigas dahil bago pa bumasok ang bagyo ay na-secure na at naitabi na itong mga NFA rice. Yan na muna ang latest. Balik sa'yo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magsisikap ang pamahalaan para mapabuti at maibigay pa ang pangangailangan ng Philippine Coast Guard. Sinabi yan ng Pangulo sa pagdalo niya sa pagdiriwang ng ika-123 taong anibersaryo ng institusyon. Pinututukan aniya ngayon ng pamahalaan ang modernisasyon ng PCG, kabilang na ang pagpapabuti ng kanilang mga air assets, weapon capability at mga kinakailangang infrastructure development. Pinuri rin niya ang institusyon sa pagiging kalmado nito sa pagtugon sa mga panggigipit na nararanasan nito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Binigyan diin ng punong ehekutibo na pinatutunayan lamang ng PCG ang totoong lakas nito, hindi sa pagiging agresibo kundi sa pamamagitan ng maayos na dialogo. Kasabay niya ng pagkilala ng Presidente ang hindi matatawarang papel ng PCG sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas sa harap yan ng mas komplikadong mga hamon sa nagbabagong panahon. For the vigilant stewards of peace and order upon our seas,
ensuring that the rule of law prevails across our waters. In the face of tension, it is your calm resolve that prevents disputes from turning into conflicts, demonstrating to the world that embracing dialogue and cooperation is the true essence of strength. This is manifested as well by our awardees, to whom I express my gratitude and my deepest congratulations. Susunod sa balitang pambansa, KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy humarap sa pagdinig sa Senado ngayong araw. At dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sumang-ayon sa pahayag ni dating PCSO Chair Garma ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng balitang pambansa. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Engineering Division, Administrative Assistant, Audio Operator, Broadcast Operations Technician, Camera Operator, CCU System Technician, Musical Spinner, Studio Light Operator, Technical Director, Vision Mixer, TOC Technician, Uplink Technician. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Dumalo sa unang pagkakataon si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya. Yan ang balitang pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV. Daniel? Yes, Alan, magandang tanghali. Kabila ng sama ng panahon ngayong araw, itinuloy pa rin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang kanilang pagdinig hinggil sa mga aligasyon tulad ng human trafficking at pang-abuso laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Pumarap si Kibuloy sa unang pagkakataon sa pagdinig ng Senado at nakaharap ang mga umano'y na biktima niya. Kasama rin ni Kibuloy humarap ang mga co-accused. Kinumpronta agad si Kibuloy ng isa sa umano'y na biktima niya at inilahad ang mapait na sinapit umano sa kanya. Katulad na lang umano ng pang-abuso. Sa opening statement naman, sinita ni Senator Risa Hontiveros si Kibuloy dahil sa hindi pagsipot nito sa mga pagdinig. Naanya'y pinilit iniwasan ang Senado at kung ano-anong kondisyones umano ang nilatagpan nito. Sa pagharap naman, Alan, ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, iniulat ng kalihim na wala pa silang natatanggap na formal na extradition request mula sa Estados Unidos. At oras na makatanggap raw sila ng formal na request, pag-aaralan nila ito. Mula sa PTV, Daniel Malasas para sa Balitang Pambansa. Balik sa inyo, Alan. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Naghain ng panibagong affidavit si dating PCSO General Manager Reina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee. Ito ay kung saan kinumpirma niya ang pagkakaroon di umano ng Davao Death Squad. Yan ang balitang pambansa ni Melanes Moras ng PTV. Sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon, kinumpirma ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Reina Garma na tinawagan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ng ibunyag ang kanyang mga nalalaman ukol sa war on drugs noong nagdaang administrasyon. Nakapit ngayon si Garma sa batasang pambansa matapos ma-cite in contempt, pero pinapayagan naman siyang gumamit ng cellphone. Ilang beses tumawag sa iyo si former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa iyo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Bakit daw, Mr. Speaker? Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang
Iglesia ni Cristo. Pag-amin ni Garma, nagsorry siya sa dating Pangulo dahil sa ginawa niyang pagbaligtad. Pero paglilinaw niya, hindi naman siya pinigilan ni Duterte na magsalita sa Quadcom. Hindi ka naman nagsorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Okay. Siguro ano lang natin yun, kultural natin yun kapag pero hindi dapat siya hinga ng hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya si President Duterte, former President Duterte ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. Bukod dito, naghain ng bagong affidavit si Garma na kumukumpirma naman sa umunoy Davao Death Squad na iniuugnay rin kay dating Pangulong Duterte. Personal sanang masasagot ni Duterte ang mga akusasyong ito sa Quadcom pero hindi siya dumalo dahil short notice daw at masama rin ang kanyang pakiramdam. Kahapon sa unang pagkakataon, humarap din si dating Senadora Laila de Lima sa Quadcom at nagbigay rin ng testimonya ukol sa DDS at war on drugs. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Sabi ng Quadcom, sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy pa nila ang kanilang mga pagdinig para iba yung mapanaig ang katotohanan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kumasa ang Young Guns o bagong henerasyon ng mga kongresista sa Kamara ukol sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test at psychiatric evaluation sila. Payag sila, pero sa isang kondisyon, dapat daw ay humarap din muna itong muli sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at manumpa. Bagay na hindi umano ginawa ng Vice Presidente noon. Sa ngayon, dinidinig ng komite ang issue ukol sa umano'y hindi tamang paggamit sa bahagi ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po 'yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Mahigpit na ring binabantayan ng PDRRMO Nueva Ecija ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Nakahanda na rin ang mga ipamamahaging tulong. Si Camille Laganyo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Ma'am Princess. Dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ay kabilang sa binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang eastern at central part ng lalawigan na posibleng maapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon kay Nueva Ecija PDRRMO Chief Michael Calma, kabilang dito ang mga bayan ng Gimba, Quezon, Bisab, Talavera, San Antonio, Zaragoza at Aliaga na nasasakupan ng Rio Chico at Talavera River. Tinukoy rin ng PDRRMO ang mga maaaring kailanganing tulong o anticipated needs ng probinsya kung sakaling magkaroon ng malawakang pagbaha dulot ng bagyo at kung sunod-sunod ang dapat respondihan sa buong lalawigan. Sinabi rito ni Calma ang tulong para sa karagdagang water search and rescue at food at non-food items. Pinaalalahanan naman ng tanggapan ang mga kababayan, partikular ang mga residente sa mga nabanggit na lugar at naninirahan malapit sa ilog na maghanda, makibalita sa lagay ng panahon at tinatahak ng Bagyong Christine at tumugon kung mayroong panawagan ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng preventive evacuation.
Samantala, maagang inanunsyo kahapon ng pamahalaang panlalawigan ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan sa Nueva Ecija ngayong araw, Oktubre 23, gayon din ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, maliban na lamang ang mga opisina para sa disaster at emergency response. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Camille Naganyo para sa Balita Pambansa. Maraming salamat Camille Naganyo ng Philippine Information Agency. Sa ibang balita, naka-red alert na rin ang DPWH Cordillera sa posibleng epekto ng bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clint Eastvan Totanes ng PIA Cordillera. Tiniyak ng DPWH Cordillera ang kanilang kahandaan sa anumang epekto ng bagyong Christine. Ayon kay Engineer Ruth Duyo ng DPWH Car Maintenance Division, naka-standby ang lahat ng kanilang district engineering offices at handang rumisponde kapag may mga pagguho ng lupa. Ang kanilang rescue team is naka-preposition na, pati ang mga committed na equipments naka-preposition din po. Pinayuhan naman nito ang mga motorista na huwag munang bumiyahe ngayong masama ang lagay ng panahon. Iwasan muna kung hindi din lang emergency or importante ang pupuntahan, iwasan pa muna ang pagbiyahe. Mag-antay ng mga abiso sa mga otoridad kung kinakailangan na ng preemptive evacuation. Sa ngayon ay sarado ang Banawe-Mayuyaw Alfonso Lista Isabela Road sa Barangay Galunugon sa Aguinaldo, Ifugao dahil sa pagguho ng lupa. Passable naman ang iba pang national road sa Cordillera maliban lamang sa Cannon Road na isinasailalim pa rin sa rehabilitasyon. Ang alternatibong ruta ay Marcos Highway at Asin Nangalisan San Pascual La Union Boundary Road. Nararanasan na ngayon ang panakanakang mga pag-ulan na may mahihinang bugso ng hangin sa Cordillera, bunsod pa rin ng bagyo. Mula sa PIA Cordillera, Clint Eastvan Totanes para sa Balitang Pambansa. Sa Surigao del Norte, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa epekto ng bagyong Christine. Mga pantalan, mahigpit ding binabantayan. Yan ang Balitang Pambansa ni May Diaz ng Radyo Pilipinas, Butuan. Hindi na masyadong malakas ang pag-ulan sa Surigao City at iba pang panig ng lalawigan ng Surigao del Norte pero nararanasan pa rin ang malakas na bugso ng hangin. Iniulat ni Surigao del Norte PDRRMC Operations Head Gilbert Gonzales na may nag-collapse na footbridge sa Barangay San Juan, Surigao City. May mga na-trap na pamilya kaya't inilikas nila ito para maiiwas kung sakaling bumaha. Zero landslide pero may konting pagbaha sa mga low-lying area. Nakaranas ng brownout sa iilang lugar kahapon ng hapon matapos maputol ang linya ng kuryente at may mga natumbang poste dahil sa malakas na ihip ng hangin pero naibalik na ang supply ng kuryente kagabi bago mag-alas 10. Patuloy pa rin nagbabantay ang tauhan ng PDRRMC Surigao at handang rumisponde kung sakaling may emergency. Ayon kay Gonzales, mahigit kumulang 30 pamilya na ang lumikas mula sa Surigao City at iba pang bayan. Samantala, mahigpit ding nagbabantay ang mga tauhan ng PPA-PMO Surigao sa iba't ibang pantalan sa lalawigan. Ayon kay Port Manager Froilan Caturla, kahapon pa lang ay ipinatupad na ang mga protection measures gaya ng paglagay ng steel protective blinds. Hindi aniya sila nagkumpiyansa upang hindi na maulit pa ang nangyari noong may bagyong Odette taong 2021 na malaki ang naging pinsala sa kanilang tanggapan. Pansamantala ring pinalipat ang mga sea vessel na nakadaong malapit sa administration building upang maiwasan ang pagsalpok habang ang mga cargo trucks sa labas ng Lipata Port ay nakatenga pa rin dahil sa ipinatupad na no sailing policy sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Christine. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, May Diaz para sa Balitang Pambansa. Sa report ng PNA, magsasagawa ng mga programa ang Department of Migrant Workers para sa mga elderly overseas Filipino workers na babalik ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Katuwang ng kagawaran sa proyekto ang ibang sangay ng gobyerno, partikular na ang Kamara at Senado. Anila, kailangan ng paghandaan ng pamahalaan ang pag-uwi ng mga OFW na lumipad pa ibang bansa, partikular na ang mga umalis noong taong 2006 at 2007. Ayon sa kagawaran, ito ang panahon kung kailan pumalo sa 1 milyon ang bilang ng mga OFW. Anila, hindi tukoy ang retirement age ng mga kababayan nating OFW pero sigurado raw na nasa edad 50 hanggang 60 na sila.
Kaya naman, dapat raw paghandaan ng pamahalaan ang kanilang pagbabalik bansa. Mas matibay na pakikipag-ugnayan sa aviation industry nakamit ng CAAP sa pagiging punong abala sa ginanap na 59th Conference of Directors General of Civil Aviation in Asia and Pacific Regions o DGCA. Yan ang balitang pambansa ni Jessica Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ipinagmalaki ng Civil Aviation Authority of the Philippines na malaking tulong sa pagpapabuti ng industriya ng abyasyon sa bansa ang pagiging punong abala ng pagtitipon ng mga opisyal ng civil aviation stakeholders sa buong Asia-Pacific region. Ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu ang 59th Conference of Directors General of Civil Aviation o DGCA sa Asia and the Pacific region kung saan naroon din ang mga opisyal ng International Civil Aviation Organization o ICAO. Ayon kay CAAP Deputy Director General for Administration Attorney Danjon Lucas, nabigyan ng pagkakataon ng Pilipinas na ipasok ang mga usapin na makakatulong sa ating industriya at napalawig ang mas malalim na pakikipag-ugnayan ng bansa sa mga counterpart nito. Na-push natin yung agenda natin. Marami tayong na-sign ng mga Memorandum of Understanding, bilateral meetings with different states. We had one with Singapore, with US, with Bhutan. Some of the states, they're requesting direct flights from Manila. So pagbalik natin ng Manila, yun naman ang tatrabahuin natin. We will coordinate with different agencies para maisakatuparan yung mga napag-usapan. But isang highlight na gusto ko sabihin, yung training na makukuha natin. Ma-share ko lang, we're going to have an audit in March. Napaka-importante ng audit na yon kasi kapag hindi natin napaganda yung audit, pag bumaba tayo sa global standard, hindi makakalipad internationally yung iba't ibang airlines ng iba't ibang bansa. So we have to really make sure that we get more than above the global average in terms of aviation safety. Mga nakuha natin na pinaka-importante, yung training. Dagdag ni Deputy Director General Lucas, tutulungan din ng ICAO, European Union, maging ng mga private institutions ang CAAP upang mas maging handa sa audit na gagawin upang pumasa sa global average sa aviation safety. Ito ay upang maiwasan ang nangyari sa nakaraan kung saan hindi nakalipad sa ating mga paliparan ang mga international airlines dahil hindi nakapasa sa global standards ang ating paliparan. Samantala, inanunsyo sa pagtatapos ng pagtitipon ang susunod na venue para sa 60th DGCA na gaganapin sa Sendai, Miyagi, Japan kung saan punong abala ang Japan Civil Aviation Board. Mula sa Radyo Pilipinas, Cebu, sa Agua Ilanan para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.